Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Bago po magpatuloy sa aking humilya, introduce ko po muna ang kasama ko sa pagmimisa ngayon, si Father Francis Lo, na kaibigan ng aking bispo, kaibigan ko rin, at kaibigan ng diocese namin. He's from the US, so welcome Father Francis to our parish. Palakpakan po natin. Nung bata tayo, tinuruan tayo, or ilan siguro sa atin tinuruan ng mga magulang natin, ng panalangin ay parang isang wish, na kapag humingi ka, ibibigay agad sa iyo yan. Alam po ninyo, when I was still a young priest, isa ito sa yung nabasa natin na Ebanghelyo, isa ito sa mga bagay na ang hirap kong tanggapin. Kasi nakalagay dito, humingi ka at ibibigay sa iyo. Humanap ka at makasusumpong ka. Kumatok ka at ang pinto'y bubuksan para sa iyo. Alam niyo, I used to believe na kapag nagdasal ka, naging mabuti ka, makukuha mo agad yung hinihingi mo. Pero hindi. We come to realize that as we grow older, there are prayers that are left unanswered. There are prayers that will not be given to us right away. There will be prayers na iba yung babalik sa atin. Kaya nga siguro kung ating babalikan ng ating Ebanghelyo, our gospel reading today reminds us first that God is a Father, not only a provider. Na ang Panginoon natin na hindi lang tagapagbigay, kundi isang Ama. And when we come to realize this, kapag alam natin at naintindihan natin na kapag nagdarasal tayo, ay nagdarasal tayo sa isang Diyos na hindi lang nagbibigay, kundi isang Ama, then we will come to trust and believe na kung ano yung ibibigay niya para sa atin, kung ano mang kasagutan ang ibibigay niya sa atin, it's always the best for us. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, kung kayo ngang masasamang mga tatay ay ayaw ninyong bigyan ng masamang bagay ang anak ninyo kung humihingi siya ng itlog o tinapay, then how much more yung Panginoon natin na tunay na pagmahal, the ideal Father, hindi niya ibibigay yung bagay na ikasasama natin, kundi ibibigay lamang niya yung bagay na makabubuti sa atin. I remember 2 instances in my life that I was really begging the Lord, please Lord, give this to me. Please Lord, this is the only time that I have knelt down so hard because I wanted you to give me this prayer. I wanted you to grant me this prayer. And that was during the time that my father and my mother were in the hospital. They were fighting for their lives. And 2 instances na talagang binigay ko, buhos-buhos yung panalangin, luha. But I come to realize that there are other plans that God has prepared for us sometimes. At isa ito sa mga pagkakataon na nagdamdam ako because ang pagkaintindi ko sa panalangin dati, kapag dinasal mo lahat ng mga nobina, kapag nakimisa ka, kapag nag-attend ka ng 9 days sa simbang gabi, right there and then your prayers will be answered. Pero hindi. Minsan ang sagot ng Panginoon ay oo. Minsan ang sagot niya ay hindi. Minsan ang sagot din niya ay hindi pa ngayon. At kung tunay tayong nananampalataya at nagtitiwala, then we should be prepared to receive kung ano man yung ibibigay ng Diyos para sa atin. Hindi naman natin narinig dito na sinabi ni Jesus na ask once and it will be given right away to you. Ang sinabi niya, ask over and over and over and over and over. Because when we pray, we are changing the heart of God. When we are praying over and over, we are changing ours. Kaya nga kapag paulit-ulit tayong nananalangin at nagdarasal sa Panginoon, nahuhulma rin yung puso natin para magtiwala. Na kapag ang sagot niya ay oo, ang itutugon natin ay maraming salamat, Panginoon. Kung ay tutugon niya sa atin na hindi pa, Lord, handa akong maghintay.
At kung ang itutugon ng Panginoon sa atin ay hindi yan, ang itutugon natin ay nagtitiwala ako dahil alam ko na yung plano mo sa akin ay makabubuti para sa akin. Yun pala yung ibig sabihin. Kapag sinabi mo na, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Ibig sabihin nun, those prayers that were unanswered are not abandoned prayers. Meron at merong response na manggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga kapag nagdasal tayo pala, dapat handa ka rin masaktan. Kasi nga, when we let go of our plans, when we let go the plans that we have for our lives, at ang response ng Panginoon Diyos ay iba sa kung ano yung nakala natin sa paraan na gusto natin, masasaktan talaga tayo. Pero later on, we will come to realize na ito pala yung best para sa akin. Ito pala yung makabubuti sa akin. Na kapag, if God had granted that prayer pala noon, siguro wasak ako ngayon. If God had granted that prayer noon, siguro wala ako ngayon. My dear friends, ang Diyos sinasabi dito, He is our Father. Not like any typical father na nagkakasala or merong kakulungan. He is the perfect Father. And if He is like that, He will always give us the things that will benefit us. At yun yung kailangan nating pagtiwalaan na ang Diyos ibibigay yung best para sa akin. Kaya nga when we pray, do not expect na meron agad sagot. Pero huwag ka dapat mawalan ng puso para banggitin ng paulit-ulit yung panalangin niyan. Kasi tayo yung nababago, hindi ang Diyos. At hopefully, when we go through this so many instances in our lives, yung puso natin mahuhulma kung paano magtiwala. So that later on, kung magdarasal na tayo, hindi lang tayo humihingi. Sasamahan din natin ng, Lord, these are the prayers I want for myself, for my family, and for the people around me. But I trust yours, not mine. Ito yung mga panalangin ko na paulit kong bibigkasin, pero kung meron kang alam na mas maganda para sa akin, then Lord, doon ako magtitiwala at tataya. Ngayon, kung babalikan ko yung mga pagkakataon na talagang binuhos yung puso, binuhos yung lahat ng panalangin, nasaktan ako, I was hurt, but at the same time, looking back at it right now, sabi ko na napakatalino ng Panginoon. Kung hindi nangyari yung mga pagkakataon na yun, siguro wala akong puso para makiharap sa mga tao. Siguro hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ng mawalan. Siguro hindi ko alam yung pakiramdam kung paano makisalamuha sa mga taong nawalan din. Siguro hindi ko alam kung paano makipagpuso sa puso kapag ibang tao nagkikwento na sila'y nawalan. My dear friends, there's always wisdom behind every answer that God gives us. Meron at meron tayong natututunan at meron tayong dadalhin para mas maging mabuti at para mas maging tayo ngayon. Those past experiences made us the person na tayo ngayon. So lahat ng mga bagay na pinagdaanan, kailangan ipagpasalamat. Sa mga susunod pang araw, sana dalhin tayo ng mga puso nating nagtitiwala sa kamay at sa plano ng Diyos. We may not understand it now, but later on, masasabi na lang natin, Lord, napakatalino mo talaga. So ngayon, kung magdarasal tayo, balikan muna natin, ipaalala muna natin na yung pinagdarasalan nating Diyos ay hindi lang tagapagbigay, isang Ama. And now I come to understand the whole context of our gospel reading. Inuna niya muna Jesus taught them first how to pray the Our Father bago sinabi sa kanila, seek and you will find, knock and the door will be open, ask and you will receive. Sinasabi lang niya, kapag nagtiwala ka sa Ama, sa Diyos na Ama, ibibigay niya yung bagay na makabubuti sa atin.
yun yung paniwalaan natin. Amen. Magsitayo.